Magandang hapon! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng ICT EdTech Unit ang Itulay Online Tutorial. Isa na namang hapon ng balitaktakan at bahaginan ng kaalaman ang magaganap sa atin ngayon, Grade 10. At syempre, ito muli si Tutor Donna, ang inyong makakasama. At syempre, kabalitaktakan sa mga nais ninyong matutunan. Handa na ba ang grade 10? Sige, mukhang handang-handa na ang grade 10. Kanina nakikita ko na sa yung mga komento kung saan ipinararamdam nyo na talaga kay Tutor Donna na nandito na po kami, Tutor Donna, handang-handa na kami sa ating talakayan. Pero syempre, okay, simulan muna natin. Meron tayong palipad-bati, di ba? Katulad ng madalas nating ginagawa. Pero sabi nga natin, huwag mo nang kalimutang i-share. I-share muna natin yung ating session ngayong hapon, yung live na ito. Sabi nga natin, simpleng pagbabahagi, i-share, ay makatutulong tayo sa ating mga kapwa grade 10 na katulad ninyo na kung saan ay nais ding makipagbalitaktakan at matuto sa ating mga aralin at talakayan. So ngayon, magsisimula na tayo sa ating palipad-bati. Sabi ko nga, pararatingin natin, pupuntahan natin iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo, na kayo ay nakikibahagi sa ating talakayan. Kaya sisimulan na ito ni Tutor Donna. Mukhang nakikita ko ng napakahabang pagbati at kung sino-sino nang magsasabing, Tutor Donna, nandito na po kami, present kami. Ayan, sige, sisimulan na ni Tutor Donna ang pagbati. Kanina ko pa nakikita, sige, ang ating 1 minutong palipad-bati na kuminsan sumusobra pa dahil sa dami ninyo, di ba? Ay nagsisimula na ngayon. Yan. Magandang hapon sa iyo, Xavier Lay de Leon ng Katenhera, Quirino National High School. Ayan, magandang hapon sa iyo. Nandito na rin si Noemi Grace Ehusa Villarmino ng Las Piñas East National High School 10 Integrity. April Moriel ng Las Piñas East, Sydney Mendoza, Blessy May Delica ng National High School District of Lobo, STO Batangas. Hello, kamusta kayo? Ayan, nandito na rin si Rahima Viray ng Las Piñas East National High School. Siyempre, Katrina Inocencio, magandang hapon sa iyo anak. Blessy May Delica, Kyra Jane Antonio ng 10 Gold mula sa Ramon National High School. At syempre, pauhuli ba to? Laging present nandito yan. Si Sir Alvin Dianya, magandang hapon, sir. Yan, salamat sa pagtutok mo muli. Caitlin Chavez Castro ng 10 Integrity, Emmy Rose Salazar Capili ng National High School District Lobo SDO Batangas. Yan, magandang hapon sa inyo. Nakatutuwa na meron ako mga bagong nakita ngayon dito sa ating sesyon sa hapon. Okay. Syempre, yan nakakatuwa. Si Emmy Rose Salazar Capili watching from Masagitsit, Badalo National High School. Yan, Kathleen Chavez Castro, nakita ko na rin. Hello po. Sige, batiin na natin para maipalipad natin ang kanilang pakikibahagi. John Patrick Malen Moriel. Okay. Tama ba ako? Yan, mula sa District of Lobo, SDO Batangas. Eliza Jean Morales Gamboa ng taga SDO Batangas. Ang dami nyo ngayon ha. Salamat po sa inyo. Ronlon Obeya, gayon din, taga National High School District of Lobo, SDO Batangas. Alea May Ramos, taga roon din. Lucille Kasilihan. Ba? Salamat po sa inyong pakikibahagi ngayong hapon sa ating sesyon. Yan, si April Mejia, nakita na natin. Lucille Kasilihan. Ang dami ninyo ngayon nakatutuwa. Salamat po. At si Lucky CJ Kalimag, nandito rin mula sa LFG Diamantina National High School, Kabatuan East. Yan. Hello. Welcome. Nandito po uli kayo. Salamat. Ayan, at napakarami. Natutuwa ngayon si Tutor Donna sapagkat mga nakakita ako ng mga bagong
mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa Batangas, na ngayon ko lang nakita. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong hapon. Yan, mga taga Batangas, hello po. Tapos na po ang 1 minutong palipad-bati ni Tutor Donna sa mga grade 10. Sabi nga natin, huwag kalimutang ibahagi pa ito sa iba, kaya katulad naman ng iba ng marating natin at maihatid natin at maitulay, syempre, ang pagkatuto sa mga grade 10 pagdating sa Filipino ngayong hapon, di ba? Maraming salamat. Mamaya po babatiin ko po uli kayo. Manatili po kayo dyan. At syempre, makipagbalitaktakan, makibahagi na rin tayo sa ating talakayan. Okay. Sige, simulan na po natin. Ngayon po ay nasa ikalawang markahan pa rin tayo. Ika-7 linggo na tayo. At ang ating paksa ay social media at ang anyo ng panitikan sa social media. Alam kong alam niyo yan. Okay, titingnan natin kung gaano ang kalawak ang kaalaman ng grade 10 pagdating sa social media at bilang isang bagong anyo ng panitikan, di ba? Sige, tingnan natin. Handa na ba ang grade 10? Patingin nga at papuso naman si Tutor Donna para makita ni Tutor Donna ang kahandaan nyo ngayong hapon. Yan, gustong makita ni Tutor Donna ang pagpuso. Sige nga, yan, hinihintay na ni Tutor Donna. Ayan, nakikita ko na maraming salamat sa mga papusong yan. Okay. Si Lucille, pumuso na rin. Si Sir Alvin Dianya, talagang nakatutok parati yan. Salamat po. Yan, ang ating module at ang mga gawain ay nakabatay siyempre sa central office. Okay. Ngayon, para sa ating gawain ngayong sesyon, ito ang dapat nating asahan. Salamat sa mga papuso ha. Yan, ang dami. John Patrick, Emmy Rose, salamat po sa inyong mga papuso. Ang una nating layunin o inaasahan ngayong hapon ay nabibigyan po na ang mga nababasa sa mga social media, pahayagan, TV, internet, tulad ng FB, email at iba pa. Yan ang ating isa sa layunin. Ikalawa, natutukoy at nabibigyang kahulugan ang mga salitang karaniwang nakikita sa social media. Ano ba yung karaniwang nakikita natin sa social media? Alamin natin yan. Kaya maghanda-handa na kayo ha. Ikatlo, natutukoy ang mga popular na anyo ng panitikan na karaniwang nakikita sa social media. Kaya kung marami kayong kaalaman dyan na pwedeng ibahagi at tiyak ko na magiging maganda ang balitaktakan natin ngayong hapon. Okay, sige. Syempre bago yan, balik-aral muna tayo. Alamin natin ano ba ang naging talakayan at natutunan sa naging nakaraang session natin ngayong hapon. Ito ang gagawin ninyo, grade 10 ha. Yan, magandang hapon po, Ma'am Nit. Pagdito din po kayo. Salamat po sa inyong pagtutok. Lagi, linggo-linggo yan. Talaga namang nakatutok sa atin. Yung mga gurong masisipag at mahuhusay. Salamat po. Mary Joy Arevalo, hello. Okay, mula sa Quirino National High School. Yan, ng grade 10 Artemis. Magandang hapon sa iyo. So, ngayon, balitaktakan na tayo. Balik-aral na rin tayo. Ito ang ating panuto. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. Ganun lang kadali. Unang bilang. Talumpati ang tawag sa isang uri ng sanaysay na binibigkas sa harap ng madla. M ba ito o T? Sige, sagot na. Lagyan ng bilang katulad ng madalas nating ginagawa. Bilang at yung tama at ang inyong sagot. Okay. Sige, aba may sagot na si Patrick, si John Patrick. Ganoon din si Edward, Emmy Rose, Aliyah. Aba, ang dami na ng sagot nila. T. Tingnan nga natin kung tiba. Tama nga ba ito? Ayan, aba, magaling. Mahusay talaga kayo. Naalala. Okay, ikalawa na tayo. Tama kayo ha. Sige, bilangin yung tama ninyong sagot. Ikalawa, tinatawag na impromptu sa wikang Ingles ang talumpating walang paghahanda. Okay. Ito ba ay T o M? Tama ba o mali? Ba, andyan na si Aliyah. May sagot na si Aliyah na una na. Hello, Jeffrey Domingo ng Santa Lucia National High School. Aba, si Aliyah, si Raisalyn, si Lucille ay meron na rin sagot. Okay, ganun si John Patrick.
Aba, ang dami na nila. Mary Joy, si Rahima. Ayan na. Ginaganahan na ang grade 10 ko. Sige, tingnan nga natin kung ito nga ba ay tama dahil sabi nila tama daw. Okay, magaling. Yan, nakalayo mo. 2 na tayo. 3 na tayo. Ang panandaliang talumpati o extemporaneous speech ay agarang pagsagot sa paksang ibinibigay sa mananalumpati at malayang magbigay ng sariling pananaw. Ito ba ay tama o mali? Sige nga. Ay, may papuso pa talaga. Salamat sa mga papuso ninyo. Tama ba ito o mali? Sige, isip-isip. Ayan, nag-iisip. Okay, sa bilang 3. Ayan, yung mga papuso na yan na nakapagpapagana. Okay, kay Tutor Donna. Okay. Ayan, syempre, gayon din sa inyong mga grade 10. Tinan nga natin. Hello, Lovely Heart Bumatay ng 10 Platinum na mula sa Ramon National High School. Yan. Okay, tingnan natin ang sagot. Mukhang walang sumasagot sa bilang 3. Nag-iisip ba? Sige, tingnan natin. Ano ba sa palagay ninyo? Tama ba ito o mali? Okay. Bilang 3 na tayo, isulat ang bilang at yung inyong sagot para alam natin na yun ang bilang na inyong sinasagutan. Okay, Lovely, pakilagay ang bilang na kung ano yung sinasagutan para alam natin kung saang bilang na ba kayo. Ayan. Sige, naghihintay pa rin si Tutor Donna. Huwag mag-alala dahil matyagang maghintay si Tutor Donna. Okay. Alam kong naghihintay at kayo ay nag-iisip. Okay? Sige, tingnan nga natin. Tama ba ito o mali? Sige, sagot lang. Tingnan nga natin. Okay. Tama ba o mali? Sabi ni Lovely T, siguro bilang 3 na ito. Okay, may like. Ba, mukhang nahiya. Huwag mahiya. Ang mahalaga, kayo ay nakikibahagi. Mali man yan o tama, ang mahalaga, kayo ay natututo. Kung mali man ang inyong sagot, pagkalabas natin ang tamang sagot, malalaman yung tama pala. Ang mahalaga, sumubok ang grade 10. Hindi natatakot, di ba? Okay, John Patrick, sabi ni John Patrick, M daw. Okay, sabi ni Raisalyn, tama. Sige, tingnan natin kung sino ang tama. Tingnan pa natin kung sino-sino pa ang may sagot. Si Lucille, ganun din, tama. Okay. Si Edward, okay, medyo may tama at may mali. Tingnan natin kung ano nga ba ang tamang sagot. Okay, tama. Ayan, ang extemporaneous speech, yan yun. Panandali ang talumpati. Yan. Okay, tama yan ha. Sige. Okay, kung nagkamali man, okay lang yun. Ang mahalaga sumubok, di ba? Ika-4, isa sa layunin ng talumpati ang magbigay ng impormasyon o ipaliwanag sa pamamagitan ng pag-uulat o paglalarawan. Tama ba ito o mali? Sige nga. Tingnan nga natin. Ayan. Okay, ngayon pala lumalabas yung inyong mga sagot. Ayan. Bilang 4 na tayo. Yan, si Raisalyn may sagot na. Okay, hintayin natin yung iba. Si Emmy, gayon din. Si Aliyah. Si John Patrick. O ba? Mahusay. Talagang nakikibahagi. Yan ang nakakatuwa sa grade 10. Huwag mahiya. Sabi nga, hindi dapat ikahiya. Lalo na't kayo naman ay nakikibahagi sa mabuti at tama. Diba? Kung nagkamali lang, ang mahalaga, ito ay maiwawasto. O sige, ang dami na may sagot. Si Kyra. Okay, Kyra Jade Antonio, may sagot na rin. Ronlon, si Eliza, si Lovely Heart. Okay, sige, tama ang mga sagot nila. Tingnan nga natin kung T ang sagot. Okay, magaling. Aba, nakaka-4 na tayo. Ahusay. Okay. Magandang hapon, Richard Magsino. Mula ulit sa National High School District, Masagitsit, Banalo. Lobo SDO ng SDO Batangas. Ayan, hello. Dami taga Batangas. Salamat po sa inyong pakikibahagi ngayong hapon. 5 na tayo. Sa bahaging paglalahad o katawan ay tinatawag ang pansin ng mga tagapakinig. Sa bahagi nga ba ng paglalahad o katawan ng talumpati, doon ba tinatawag ang pansin ng mga tagapakinig? Tama ba ito o mali? TOM lang. Ay, yan. Sige, tingnan natin ang tamang sa... may sagot na si Aliyah.
M daw, si Mary Joy, si John Patrick, aba, ang bibilis ha. Ahusay, si Kyra, ayan. Aba, si Rainiel nandito, medyo na late si Rainiel. Pero ang malaga, nandito pa rin si Rainiel mula sa, okay, 10th Sara, Makabebe High School, lagi yan nandyan eh. Okay, salamat Rainiel sa iyong pagtutok, makibahagi ka na ulit. Okay, yan, mali. Dahil makikita natin ito sa panimulang bahagi. Una pa lang dapat tinatawag na yung atensyon ng mga tagapakinig. Mahusay, ayan. Ang galing ng grade 10. Tingnan ko nga kung sino nakakuha ng 5. Okay, 5 puntos sa 5 item natin. 5/5. Tingnan ko nga. Kung nakakuha ng 4, okay lang yun. Ang mahalaga, alam mo kung paano ito itama. Yung naging pagkakamali. Gano'n naman din kahit sa buhay, di ba? Ang bahagi ng buhay ang pagkakamali. Ang mahalaga, alam mo itong itama at hindi mo na uulitin. Mayroon, no? May hugot, Tutor Donna. Okay, yan. Sige. Ayan, ang daming nakalima. Eliza, si Raisalyn, si John Patrick. Okay lang yun, naka-4. Okay. Hello, Ice Asha mula sa Rarama National High School, Rojas Isabela. Hello. Ang kanyang guro ay si Teacher Lyra Agno. Hello po. Ayan, 4 si Emmy. Okay lang. Okay, magaling. Ibig sabihin, nakaalala at natutunan ang naging talakayan natin nung nakaraan. Di ba? Hello, Aliyah. Okay, Dorilac mula sa STO Batangas. Doon pa rin sa paaralan. Salamat po sa inyo. Wow, 4/5. 5/5. Halos lahat ay ganun ang nakuwang score. Natutuwa si Tutor Donna. Yan, palakpak para sa inyo. Husay ng grade 10. Siyempre, ang malaking pa-thumbs up ni Tutor Donna para sa inyo. At gayon din, pusuan na ninyo ang inyong naging kaalaman. Okay, pusuan ng sarili, biruin mo, nakasagot, nakabahagi, at nakakuha ng 5 tamang sagot o 4 na tamang sagot. Okay, ang pinakamahalaga doon, ang naging pakikibahagi ninyo. Ayan ang mga papuso. Fight, sabi ni Rainiel. Yan ang mga nakikita parati kay Rainiel. Fight talaga. Huwag susuko, sabi nga. Ayan, nakikita ko na yung mga papuso ng grade 10. Sabi nga, laban lang. Okay. Sige. Ngayon, syempre, dito na tayo dahil ang usapin natin ay social media. Diyan susukatin ni Tutor Donna gaano nga ba kalawak ang mga grade 10, ang kaalaman ng grade 10 pagdating sa social media. Tingnan ni Tutor Donna yan ha. Kaya ngayon, meron tayong tumbas salita. Ito yung mga madalas nating na ginagamit o nakikita sa mga social media. Okay, kaya ano kayang mga salita yan? Unahan, alamin natin. Okay. Sige, ito ha. So, ang gagawin ninyo, grade 10, ay pupunan ninyo ng ang yung mga kahon ng mga nawawalang letra upang mabuo yung salitang hinahanap natin. Ito yung hinahanap natin. Ito ay ang tawag sa pagkuha ng larawan sa sarili gamit ang gadget. Ano kaya ito? Tingnan ko nga. Aba, ang bibilis aba, wala nang tigil. Dire-diretso. Sabi nila, ito yung mga mahuhusay mag-selfie. Selfie daw, sabi. Aba, ayan Kyra, Mary Joy, Alf, aba, lahat ang dami mga sagot. Okay, tingnan ko nga kung tama nga yan. Ayan, mahusay. Selfie nga ang sagot. Mahusay. Sige, kaisa na naman tayo ha. Ikalawa. Tingnan nga natin. Ang salitang ginagamit kapag may ipinagmamayabang. Ito ay maaring tao, hayop, o bagay. Ano kaya ang tawag sa salitang yon na ginagamit natin? Ngayon ko nga. Okay. Ang salita daw na ito ay ginagamit kapag may ipinagmamayabang ka. Maaring ito ay tao, hayop, o bagay. Aba, may sagot na si Alia, si Edward, si Alf, Rainiel. Ay, Rainiel may mali ang spelling ni Rainiel na mali. Sige, bye-bye. Si Lucille, si John Patrick, aba, kahuhusay. Siguro mga nag-flex ito. Okay, tama ang sagot ninyo. Yan, mahusay. Nakakadalawa na tayo. Mga social media talaga ito. Mahusay sa social media. Okay, ikatlo. Nangangahulugang nagbibiro lamang o biro lang.
Tingnan nga natin. Ano nga kaya ang salita na kung saan ay nangangahulugang nagbibiro lamang o biro lang? Ayan, nanonood si Tutor Mel. Hello, Tutor Mel. Aba, ayan si Aliyah nauna. Si John Patrick, si Rainiel. Aba, may papuso pa. Salamat. Kyra, Alf, aba, ang bibilis eh. O, tuwang-tuwa sila. Ang sabi nila, charot. Charot, yan. Ang sabi, pag sinasabing charot, yung pala ay biro lang pagdating sa social media. Kaya ngayon, alam, dati kasi, hindi alam ni Tutor Donna yan. Ano kayang ibig sabihin ng mga salitang ito, no? Ayan, yun pala ang ibig sabihin, no? Okay, tama kayo. Ang dami. Okay, dito na tayo. Ito ay hango sa salitang Ingles na idol at binaligtad ito upang maiba ang pagbigkas. Ito ang salitang ginagamit kung mayroon kang hinahangaan. Ano nga kaya ang tawag dito? Tingnan nga natin. Ba, ang bilis ni Aliyah, ni Lucille. Okay, gayon din si Alf. Mary Joy, Eliza, ba, puro o. Okay, talagang Lodi kayo pagdating dito eh. Yan, tama. Lodi. Mahusay. Loading talaga kayo pagdating sa mga ganito sa social media, no? Sige, tingnan pa natin. Meron pa. Ito ay isang uri ng relasyon na hanggang kaibigan lamang. Marahil hindi pa handa ang isang tao o sadyang kaibigan lang ang turing nito. Tingnan ko nga, naranasan niyo na ba yan? Okay, tingnan na natin ano ba ang tawag dito. Aba, si John Patrick nangunguna. Mayroon bang nakaranas na nito? Tingnan ko nga. Aba, tama lahat o. Sige. Aba, okay, tingnan ko nga. Kung naranasan nyo na ba na matawag na, ay sabi ni John Patrick, opo, kaya pala nanguna ka dyan eh. Tama yon, friend zone. Okay, ang tawag doon, friend zone, hanggang kaibigan lang. Okay, ang malaga, sabang, okay naman maging magkaibigan. Diba? Sabi ni John, opo daw naranasan. Yan. Hello, Ignacio Rodel Yuson, mula sa Luis P. Gomez, Diamantina National High School. Hello. Ayan, mukhang marami bang na friend zone? Okay lang yun, bata pa naman kayo eh, di ba? Okay, sige, tingnan ko nga yung mga na friend zone na dito, bukod kay Jan. Sabi ni Jan kasi opo. At siya yung nangunang nakasagot ha. Tingnan ko nga na friend zone na ba kayo? Yan. Sige. Yan yung ilan sa mga salita na ginagamit natin o madalas na nakikita at ginagamit sa social media. Okay, ilan lamang yan. Alam ko namang napakarami pa niyan. Okay, mamaya pwede rin kayong magbigay. Check na makatututo si Tutor Donna mula din sa inyo. Okay, sabi ni Rainiel, na ng friend zone po, meron. Ha, charot. Aba, nagamit na yung mga talasalitaan, no? Sabi ni Eliza, opo. Si Lucille, opo din. Aba, okay lang yun, ang mahalaga. Okay, merong nais na makipagkaibigan sa'yo, di ba? Okay, sige. Yan yung ilan sa mga salita. Ha? Ngayon, alam na natin na yan yung mga ginagamit natin pagdating sa social media. Okay, Eileen, hello, mula sa Diamantina National High School. Magandang hapon sa iyo. Halina at makibahagi ka rin. Ngayon, hindi pa tapos ang pakulo ni Tutor Donna dahil pinag-usapan natin social media. Meron ako ditong mga nakatagong larawan. Tingnan ko lang kung merong bahagi dyan na bubuksan ni Tutor Donna, kung mauhulaan nyo na kaagad, kung ano bang klase o uri ito ng social media. Tingnan ko nga, handa na ba ang grade 10? O papuso naman. Sa mga handa ng sumagot na grade 10. Okay, papuso o kaya pa thumbs up si Tutor Donna. Sige, hinihintay ni Tutor Donna. Siyempre, pasasabikin ko muna kayo. Ayan, ang mapapuso. Pasasabikin muna ni Tutor Donna, mukhang okay, alertong-alerto ngayon ang grade 10 eh. Ayan, ang mapapuso. Salamat sa papuso. Okay, Edward, John Patrick, Mary Joy, Eliza. Ayan, hiyain na natin ang iba na makibahagi sa ating sesyon ngayong hapon. Raisaline. Okay, sige, sisimulan na. Ang gagawin, magbubukas si Tutor Donna ng bahagi ng larawan na naririto. Tapos, hulaan ninyo, ano bang
uri ng social media yun. Okay? At isulat diyan sa ating, i-type diyan sa ating comment. Okay? Sa ating mga komento, papuso. Yan. Sige, handa na ang grade 10. Ayan yung mga papuso nila. Umuulan na ng puso. Sige, simulan na natin. Ayan. Tingnan ko nga kung mahuhulaan. Ano kaya ang klase na, ano kaya ang anyo ng social media? Anong uri ng social media? Yan. Tingnan ko nga. Sige. Kung mahuhulaan ninyo, aba, ang bibilis oh. Yan pa lang, oh, aba, Facebook daw. So, Facebook nga ba? Baka hindi. Baka Friendster. Okay, Ronlo, aba, lahat sila Facebook, Tutor Donna. Kaya tingnan na nga natin. Ipakita na natin kung tama nga ba sila. Ayan, tama. Facebook nga. Ayan. Magaling. Sunod na tayo. Tingnan natin. Okay, ang galing ha. Hindi pa na, titiyan ko dito kung yan. Yan pa lang. Hulaan ninyo, ano nga kaya ito? Sige, anong uri ng social media ito? Ayan, dinagdagan na ni Tutor Donna ang clue ha. Sige. Hulaan, unahan, tingnan natin. Aba, meron na agad si John. Nakasagot na agad si John Patrick. Tama nga kaya? Tama nga kaya? Okay, sige. Isa-isahin muna niyo, Tutor Donna. Aba, wala man lang naiba. Pare-pareho ang sagot nila, Okay. Sige. Tingnan ko nga. Aba, yan. Unti-unti nang lumalabas. Ipakikita na ni Tutor Donna. Okay, Twitter. Tama kayo dyan. Twitter nga. Mahusay. Diba? Nalalaman na talaga ni Tutor Donna kung gaano kayo kagaling pagdating sa social media. Pangalawa pa lang yan, meron pa. Okay, ito pa. Tingnan ko. Dito ako sa medyo, yan. Tapos, dito. Walang naipakita. Ayan. Yan pa lang. Ano kaya yan? Sige nga, tingnan ko nga. Meron nang makakasagot. Yan lang bubuksan muna ni Tutor Donna. Ang daming papuso ni Emmy Rose. Salamat, Emmy Rose. Aba, nakasagot na si John Patrick, si Lucille, Mary Joy, Raisa Lir, Eliza, Alia. Tingnan ko nga. Aba, ayun, wala man lang iba. Yan palang ipinakita ni Tutor Donna. Alam niyo na kaagad. Grabe kayo talaga. Tingnan nga natin kung tama kayo. Ayan, ipakita na ni Tutor Donna. Wattpad. Tama. Aba, ngayon talagang humahanga na si Tutor Donna sa inyo. Kung gaano kayo kahusay sa social media. Okay, sige. Katlo na tayo. Dito na tayo sa pang-apat. Doon ako sa medyo pahihirapan ko. Ayan. Yan ko nga. Ayan. Yan lang munang bubuksan ko. Tingnan ko kung may makakahula agad. Nako, tingnan ko nga kung sino talaga ang mahusay. Medyo pinahirapan ni Tutor Donna no? Aba, akalain mo, ayan na yan pa lang ang binubuksan, meron na agad. Ayan, pare-pareho na ang mga sagot nila. Akalain mo, Diyos ko, yan pa lang binubuksan. Sige na nga. Titingnan ko na nga. Ipakita na. Tama. Instagram. Naku talaga naman. Ang grade 10. Okay. Sige, meron pa. Isa na, huli na to. Yan. Sige, tingnan ko. Puro dulo. Yan. Tingnan ko kung may makakaalam niyan. Tama yun. Kanina Instagram. Sige nga. Yan lang bubuksan ng Tutor Donna. Tingnan ko kung mahulaan ng grade 10. Akalain mo, yan pa lang ha. Ayan, sabi ni Als. Sabi ni Als, YouTube. Lucille, Edward, aba, ang bibilis. Yan pa lang ha. Akalain mo, hindi pa nakikita ang kabuuan ng larawan. Nasagot nyo na talaga. Hanga na si Tutor Donna sa inyo. Ayan, sige na. Ipakikita na. Yan, YouTube. Magagaling, di ba? Ang husay ng grade 10. Humanga na talaga sa inyo si Tutor Donna. Okay, magaling. So, ang sinasabi,
Okay, alam mo ba na yung mga ipinakita natin, yung ipinakitang larawan kanina, ay ang tawag natin doon ay ang social media. Ano ba ang social media? Ito ay tumutukoy sa sistema ng pakikipag-ugnayan sa mga tao, kung saan sila ay lumilikha, nagbabahagi, at nakikipagpalitan ng impormasyon at mga ideya sa isang virtual na komunidad at mga network. Okay, alam kong alam na alam nyo din yan. Ipaliliwanag lamang natin kung ano nga ba yung mga nakikita natin na yan at ano ba yung mga tawag dyan sa mga social media na yan. At alam ko namang alam na alam ninyo eh. Oh. Okay, so yung mga ipinakita nating larawan kanina, ang tawag natin doon, iba't ibang social media. Di ba? Okay, dito na yung gumagawa, lumilikha, nagbabahagi, nakikipagpalitan ng impormasyon, mga ideya. Siyempre, isang virtual, parang komunidad ito, pero virtual lamang, di ba? Nagkakaroon tayo ng kaibigan, mga kakilala. Okay, ang tawag natin doon, social media. At ilan lamang yan, di ba? Sa mga social media, dahil napakadami. Okay, so ngayon, alamin natin, katulad nitong Facebook. Ang Facebook ay libreng social network na nagbibigay daan sa mga gumagamit na magkakaugnay sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe, pagbabahagi ng kanilang larawan, at ang mga sariling sanaysay upang ipagbigay alam sa kanilang mga kaibigan ang tungkol sa kanilang sarili. Tingnan ko nga sino ang may Facebook. Sige, papuso ang mga may Facebook account. Naku, Tutor Donna, mali yata ang tanong mo. Okay. Sige nga, papuso nga yung mga may Facebook account. Titingnan lang, aba, ayan na, nangunguna na. Oh. Ayan, alam ko naman, meron. At nakatutuwa sa tulong ng Facebook, di ba? Nagiging daan natin ito at naitutulay ang karunungan, di ba? Okay. Magaling, ayan. So, ang dami talagang may Facebook. Yan. Ayan, papuso ni Ronlon, ni Lucille, ni Eliza. Yan. So, Facebook, libre naman to, bakit hindi natin gamitin, di ba? Kaya nga dahil sa panahon ng pandemya, malaking tulong din ang Facebook sa atin upang maitulay ang karunungan. Okay, lalo na sa inyo mga mag-aaral, di ba? Nagagamit natin to. Yan, salamat sa mga papuso. Okay, bukod sa Facebook, syempre, nandiyan ang Twitter. Ito ay tawag sa microblogging na serbisyong nagbibigay kakayahan sa gumagamit nito na magpadala at basahin ang mga mensahe na kilala bilang tweets. Kaya nga siguro ang itsura ay ibon, no? Ito rin ay isang real-time na pandaigdigang network ng impormasyon na nagbibigay kakayahan sa mga gumagamit upang agad na makagawa at makapagbahagi ng mga ideya at impormasyon para mabigyang daan ang pag-uusap-usap ng publiko. So, yan. Isa rin niya ang Twitter. Okay. Nakakapagsabi nga, nagiging sanhi o dahilan upang tayo ay makapagbigay ng mensahe. Marami tayong pwedeng magamit, no? Instagram. Ito ay isang uri ng social media na may serbisyong magbahagi ng kanilang larawan at video. Kaya nga sabi kanina, di ba, piniflex ay may bago akong gamit, i-flex ko nga ito. Ang ganda ng damit ko, itong OOTD. OOTD ko ngayon, ma-flex nga ito. Ilalagay sa Instagram, di ba? Okay, so ang Instagram ay isang uri ng social media na may serbisyong magbahagi ng kanilang larawan at video. Pinapayagan ng mga gumagamit na mag-edit, mag-upload ng mga larawan at maikling video sa pamamagitan ng isang mobile app. Ang mga gumagamit ay maaaring magdagdag ng isang caption sa bawat isa sa kanilang mga post. Meron din ba kayong Instagram? Si Tutor Donna kasi ay walang Twitter, wala rin Instagram. Okay, kasi baka hindi sa daming account ni Tutor Donna, baka hindi na niya maasikaso, no? Pero kayo ba, meron din ito? Tingnan ko nga, opo, sabi ni Lucille. Okay, diba? Libre naman, bakit hindi natin gamitin, no? Napakalaking bagay din at pwede tayong makapagbahagi sa tulong ng mga social media na katulad niya. Okay, syempre, yan, YouTube. Ito ay isang website na nagbabahagi ng iba-ibang video. Ang mga gumagamit nito ay maaaring manood at magbahagi rin ng kanilang sariling video.
Ang mga video na ito ay maaaring bigyang reaksyon, ang dami ng husga o likes at ng mga nakapanood ay parehong nakalathala. Maaari ring mag-iwan ng komento o mga manonood sa karamihan ng video. Nice ko lang ding ipaalam na sa susunod na quarter sa ikatlong markahan, meron na tayong Itulay YouTube channel, ha? Kaya pwede nyo nang subaybayan. Doon nyo susubaybayan ang Itulay natin. Okay, ang ating mga session sa Itulay YouTube channel. Meron yan. Ibabahagi ko yan sa inyo. Okay? Siyempre, meron ding bago Facebook. Meron na rin Facebook account ang Itulay, DepEd Itulay. Sa ikatlong markahan, doon nyo na mapapanood ang mga paborito ninyong Itulay tutors ninyo. Ha? Okay, sige. Sunod, Wattpad. Okay. Ito ay isang mga mambabasa at maglathala ng mga nilikha ng gumagamit. Wattpad, ito ay isang website o app para sa mga mambabasa at manunulat na maglathala ng mga bagong kwento na nilikha ng gumagamit sa iba't ibang genre. Nilalayo nitong lumikha ng mga pamayanan, panlipunan sa pamamagitan ng mga kwento para sa mga baguhan at batikang manunulat. Yan. Nagbabasa ba kayo sa Wattpad? Oo, yung mga karamihan sa mga estudyante ay sa Wattpad na nagbabasa no? Dati kami kasi may pocketbook, mga libro, yun ang mga binabasa. Ngayon, dahil sa makabagong panahon, okay, yung Wattpad ang ginagamit, okay, na natin bilang paraan ng pagsusulat at pagbabasa. Oo, sabi ni Eliza, ni Raiselin, opo, meron po. Yan. Okay. Sige, tingnan natin. So, nalaman na natin yung ilan lamang yan sa mga social media na ginagamit natin o pwede natin gamitin. Okay? Tingnan ko nga, meron pagsasanay si Tutor Donna dito. Maaring matuto rin si Tutor Donna sa inyo. Okay, tingnan natin. Ito, bigyang kahulugan mo. Ibigay ang kahulugan ng ilang mga salitang nakikita sa social media at gamitin ito sa makabuluhang pangusap sa iyong sagutang papel. O kung hindi na sa sagutang papel, dyan na lang. I-komento nyo na lamang. Okay, meron akong ibibigay ng mga salita, tapos ibibigay nyo yung kahulugan at pakigamit nyo na rin sa pangusap. Okay, tingnan ni Tutor Donna, ha? Okay, handa na ba ang grade 10? Tingnan ko nga kung handa na ang grade 10 o pa-thumbs up naman. Tingnan ko nga kung handa nang magbahagi ng mga salita, okay, na nakikita natin mula sa social media. Okay, aba, yan ang thumbs up. Salamat. Hello po, Ma'am Nenet Anihas. Magandang hapon po sa inyong panonood. Ayan. Okay, yan. YOLO. Pag sinabi bang YOLO, anong ibig sabihin ng YOLO? Yan ako nga. At paano nyo ba yan ginagamit kapag sa social media? Handa na po, sabi ni Ronlon. Yan. Okay, sige nga Ronlon. Pag sinabing YOLO, ano bang ibig sabihin nito? Paano ba yan ginagamit sa social media? Yan ako nga. Hintayin ni Tutor Donna kung paano yan ginagamit. Yan, salamat sa papuso, Emmy, at sa mga pumupuso pang iba dyan. Sabi ni Alia, you only live once. Okay, you only live once, sabi niya. O, yan yung mga minsan ka lang mabuhay. Pero sinasabi, YOLO. Okay, paano nyo ba yung ginagamit? Tingnan ko nga kung paano nyo ginagamit yan. Tama, may mga sagot. Yan. Paano nyo ginagamit yan sa mga social media? Kapag kayo ay, kapag yan ay inyong isinusulat. Tingnan nga. Tama, you only live once. Magaling. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami namang bilang yan, John Lloyd. Okay, yan. Sige nga, gusto kong makita paano nyo ginagamit yan. Pag kayo ay nagpo-post sa social media, paano nyo gagamitin yung YOLO? Sige. Okay, hello. Yan. You only live once. Hello. Okay. John Lloyd Antonio. Okay. Ayan, sabi ni Lucille. Ito si Lucille. Alam mo, gawin mo na ang gusto mo kasi you only live once. YOLO. Aba, very good. Sabi ni Eliza, ay meron ba? Ayun, tama si Lucille. Di ba madalas nating naririnig yan? Gawin mo na yung gusto mo. Okay, kasi YOLO lang naman. Okay, you only live once. Okay, sige, tingnan natin. O, tingnan tayo sa ikalawa naman tayo.
Ghosting. Ano ba yung ghosting? Tingnan ko nga. Pag sinabing ghosting, ano ba ito? Okay, ghosting daw. Tingnan ko nga kung alam niyo yung ghosting. Tama yung mga sagot nyo ha. You only live once pag sinabing YOLO. Oo, alam ko, alam na alam niyo yan eh. Pag sinabing ghosting, ano naman kaya ito? Sige nga, pakisabi, pakilagay nga dyan, ilagay sa komento. Sabi ni Rainiel, okay, hindi na nagpakita o nagparamdam. Aba, ganun pala yun. Pag sinabi, pag-iwan sa ere, pag ghosting, okay, nangiiwan po. Uy, nang ghosting ka, ganun ba yun? Okay, hindi na nagpaparamdam. Kasi siguro dahil parang multo, hindi nararamdaman, hindi nakikita, no? Okay, bigla na lang di nagparamdam pag sinabing ghosting. Tingnan nyo, alam na alam nyo talaga. Okay, sige, magaling. Sabi ni John Patrick, papakiligin ka po sa una, tapos bigla na lang pong mawawala. Ghosting ba yun? Ghosting nawala ng parang bula. Yun siguro sabi ni Lovely. Aba, ang husay nyo talaga ha. Ang totoo, natututo si Tutor Donna sa inyo. Okay. Sabi ni Ronlon, nanlalamig na po. Okay. Siguro nawala na yung damdamin. Ganun ba? Okay. Nawalang parang bula. Okay. Magagaling. Sige. Ikatlo, sin zone. Yan. Tingnan naman natin ang ikatlo. Sin zone. Paano nyo ba yung ginagamit din sa pangungusap? Ano ba ibig sabihin ng sin zone? Sige. Okay. Kasi yan ang mga madalas nating nakikita sa social media. Mahalagang alam natin din ang ibig sabihin nito, di ba? Mamaya tayo palang sinabihan. Sabi ni Alf Asha, ghosting, pangiiwan sa ere, hindi po nagpaparamdam. Gusto mo bang mag-ghosting? Okay. Yun ang ginagawa. Okay. Hindi daw nagre-reply. Pag hindi nagre-reply, okay. Sin zone lang, tinitingnan lang pero hindi nagre-reply, no? Okay, hindi ni-replyan ng chat. Binasa lang pero walang sagot. Ay, sin zone lang. Okay, galing. Tama. Oo, yung pala yun, no? Ika-apat, pa-fall. Aba, ay, pa-fall. Ano kaya itong pa-fall na ito? Okay. Sabi ni Emmy, nagsisin po ng message pero di po nagre-reply. Hehehe, sabi niya. Okay, baka kasi iniisip niya pa kung anong isasagot. Okay. Siyempre nga naman, mahirap ding basta-basta mag-reply o sumagot, no? Kung hindi naman tiyak. Ito naman, ika-apat na tayo. Pa-fall. Yung kahit mag-chat ka po, ay di ka niya nire-replyan. Sin zone siguro yun kay Ronlon. Okay, John Patrick. Pag sinabi daw pa-fall, nagpapakita po ng motibo. Okay. Nagpapakita ng motibo. Kunwari gusto ka, pero hindi naman talaga. Ganun ba? Okay. Nagpapakita ng motibo. Nagpaparamdam ng pagmamahal. Baka meron lang talagang taong malambing. Tapos kung minsan nabibigyan ng ibang kahulugan. Nagpapakilig po tapos hindi naman pananagutan. Charot, sabi ni Raisalyn. Pinakilig tapos hindi naman pala totohanin. Paul, pinapakilig ka po, sabi ni Lucille, pinapakilig ka po para mahulog ka sa kanya. Ganun, no? Hello, Sir Cambalon. Sir Joel Cambalon, magandang hapon po. Yan, si Sir Joel nakatutok din sa atin ngayong hapon. Yan. Sabi ni Patrick, opo. Okay. Sige, paasa daw. Sabi ni Kyra. Pagpa-fall pala, paasa. Okay, kalima na tayo. Sana all. Okay, madalas natin nakikita yan, di ba? Sana all. Ano ba ibig sabihin ng sana all? Sige nga. Okay, ang huhusay nabibigyan niyo ng kahulugan yung mga salitang nakikita natin sa social media. Okay. Sabi ni Kyra, hindi pa tapos si Kyra, paasa. Hindi naman medyo parang tayo, no? Parang ampalaya ang dating, no? Okay, sabi ni Mary Joy, sana all may jowa. Ay, yung kapag yung gusto rin natin na yung maganda yung nangyari sa kanya, tapos,
Okay, gusto rin sana natin. Ganun din, no? Okay, sana all, sana lahat. Oo. Tama, tama kayo dyan. Kahilingang panlahat po. Ha, ha, ha. Sabi ni Lucille, bagay na gusto mo din mapasayo. Gusto mong magkaroon, kaya nagsasabi ka ng sana all. Magaling, Lucille. Yan. Okay. So, tingnan nyo, alam na alam talaga yan ng grade 10 eh. Okay. Sige, sabi ni Emmy, meron pa. Yung kapag po wala ka ng bagay na yon, meron yung iba. Mapapaimik ka na lang po ng sana all. Tama. Okay, lahat ganun. Nangiinggit po yung meron po sila, tapos wala po kayo noon. Kaya po, mapapasana all lang po kayo, sabi ni Eliza. Okay, sige. Ang galing. Husay nyo talaga. Nadagdagan ng kaalaman ni Tutor Donna pagdating dyan, no? O, sige. O, ngayon, bukod dyan, bukod sa mga social media na isa-isa na natin, gayon din yung mga salitang ginagamit, meron din palang iba't ibang anyo ng panitikan sa social media. At ito yung mga yon. Tingnan nga natin. Okay. Yung blog na tinatawag, ito yung modernong pamamaraan ng pagsusulat kung saan nagbibigay ng impormasyon sa pamamagitan ng internet, okay, sa mukha ng mga artikulo na may iba't ibang mga partikular na paksa. Marami tayong nababasa niyan, di ba? Yung mga artikulo na nagbibigay ng impormasyon. Ang tawag doon ay blog. Katulad nito, akbang upang matuldukan. Marami tayong nababasa sa Facebook, sa iba't ibang social media, mga artikulo na yan. Okay, may mga larawan. Okay, yan ang tawag daw dyan ay blog. Okay? Sunod, ikalawang anyo ng panitikan sa social media. Ito yung mga pasulat ha. Kasi dalawa yung anyo ng panitikan sa social media. Yung isa ay pasulat. Ito yung tinatalakay natin. At yung ikalawa, yung ating napapanood. Okay, una nga dun sa nababasa natin o pasulat ay yung blog. Okay, ito naman. Inuna halimbawa. Minsan may mga taong iniiwasan mong pansinin. Pero ang puso mo, gustong-gusto siyang kamustahin. Ano bang tawag dyan? Isarawan nyo ng panitikan niyang pasulat sa social media. Tingnan ko nga kung alam nyo yan. Okay, ito yung halimbawa niya. Minsan, may mga taong iniiwasan mong pansinin pero ang puso mo gustong-gusto siyang kumustahin. Nasasabi nyo ba yan? Sabi, okay, oo. Sana all mahal, sabi naman Lovely. Okay, anong tawag natin dyan? Tinatawag natin itong hugot lines. Diba? Ang dami mga hugot lines na makikita natin sa social media. Ito yung mga pangungusap na nabuo mula sa paghihinuha ng mga sariling karanasan, kadalasang tungkol sa pag-ibig. Tingnan ko nga, pahingi naman ng hugot lines dyan. Alam kong meron kayo eh. Sige, habang nagpapaliwanag si Tutor Donna dyan, gusto kong makakita. Natotorpe po o nahihiya? Sabi ni Rondon. Okay, yun pala yung ibig sabihin nun. Okay, sige. Hugot lines, tingnan nga natin kung gusto makabasa ni Tutor Donna ng hugot lines. Kasi isa pala yung anyo ng panitikang pasulat sa social media. Kala lang natin, no? Nagbabasa lang tayo. Pero, okay, may tawag pala doon, hugot lines. At minsan talagang, sabi nga, tinatamaan tayo, ay oo, bagay sa akin yan, di ba ganon? O ba, meron si John Patrick, huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka naman mahal. O ba? Hugot. Tama, ba? Ang bilis ni Patrick makagawa ng hugot na hugot line. Isang anyo ng panitikan sa social media pasulat. Okay? Meron pa ba? May nakakatuwa. Oo. Okay, sige. Ikalawa, tingnan naman natin, bukod sa blog, bukod sa hugot lines, ano pa yung ikatlong anyo ng panitikang pasulat sa social media? Okay, ito yung halimbawa niya. Pwede mo ba akong samahang pumunta sa sementeryo? Tatanong, bakit? Sabi, bibisitahin lang natin yung puso kong patay na patay sa'yo. Akalain mo. Sige nga, tingnan nga, anong tawag natin dyan? Sabi ni Jude Michael, aktibo pag ganito, oo. Alamin talaga natin, mami, bakit kaya, no? Ay, ang galing ni Edward, nahulaan. Tama si Edward, galing din si Lucille.
pick-up lines ang tawag natin dyan, o mga banat. Okay, ito yung tumutukoy sa maghiliw na paggamit ng mga paghahambing upang makatawag ng atensyon sa taong pinatutungkulan nito. Minsan kasi tinatanong natin, no? Tinatanong mo yung tao. O, diba? Okay, pick-up lines ang tawag natin. Isa ring anyo ng panitikan na pasulat sa social media. Ang galing. O yan, meron tayong tatlo, no? Blog, hugot lines, at pick-up lines. Yan ang tatlong anyo ng panitikan na pasulat sa social media. Okay? O, tungo naman tayo sunod. Meron ding anyo ng panitikan na napapanood naman sa social media. Isa rito ay ang, tuloy na natin, vlog. Maraming ganyan, no? Isang uri ng vlog, isang uri din ito ng vlog, na ginagamit naman dito ay video bilang medium. Ito ay tinatawag na web television. Ang mga vlog ay kadalasang napapanood sa YouTube. Tama, oo. Napapanood sa YouTube. Ang dami natin mga kilalang vlogger, no? Halos lahat na lang gusto siguro maging vlogger, no? Okay, gumawa. So, kaya bagamat kailangan mag-iisip ka dito ng maganda mong paksa, no? Para ikaw ay panoorin. Okay? Sunod, ikalawa, flip top. Familiar ba kayo sa flip top? Yan. Isa rin yung anyo ng panitikang napapanood sa social media. Ito naman ay ang pagsasagutan ng dalawang magkalabang panig sa pamamagitan ng rap o mabilis na pananalita. Tinatawag din itong makabagong balagtasan ng mga kabataan. Tama si sabi ni Roselia, opo, yes po, sabi niya. Yan, flip top, di ba? Marami yan. Yung napakabilis silang mag-isip, tapos parap, no? Nagrarap sila, patula, yan yung makabagong balagtasan. Okay? Anyo din ang panitikan niya na napapanood sa social media. Flip top. Okay? Sunod, ikatlo, spoken word poetry. Yan. Alam ko, marami ang ganyan. Alam na alam niyo yan. Ito na may isang anyo ng tula na may malikhaing pagsasaad ng kwento o pagsasalaysay. Ito ay malikhaing nailalahad ng patula sa madla. Di ba? Okay, yung parang madamdamin, parang nagkukwento, pero sa anyong patula. Di ba? Kaya spoken word poetry. Okay, yan. Okay, nakagawa na ba kayo niyan ng sarili ninyo? Kadalasan yan yung bugso ng damdamin, yung na kung saan yung mga hindi natin masabi doon talaga sa tao, pwede natin isulat at mabibigkas. Yung iba binibideo, kaya yan ay napapanood sa social media. Okay? So, yan lahat. So, meron tayong iba't ibang anyo ng panitikan na sa social media. May dalawa itong uri, di ba? Sabi nga natin. Sabi ni Lucille, opo, marunong pong gumawa. Very good, Lucille. Maganda yan. Magandang libangan yan, no? Okay, lalo na sa panahon ngayon. Okay, at kayo ay pag naiinit dahil hindi makalabas, yan, maganda yon. Sabi rin ni Eliza, opo. Ang tanong ni Tutor Donna, bakit kaya nagkakaroon ng transformasyon o pagbabago? Alam naman natin yung mga tradisyonal na paraan ng, yung mga akda nating tradisyonal, di ba? Okay. Okay, paano kaya, bakit kaya nagkakaroon ng transformasyon o pagbabago mula sa tradisyonal na panitikan patungo sa popular na anyo ng panitikan? Sa palagay ninyo, grade 10, bakit kaya nagkakaroon ng pagbabago o transformasyon? Tingnan ko nga. Kasi alam naman natin yung mga dating mga tradisyonal na akdang pampanitikan, di ba? Yung tula, maikling kwento, sanaysay. Oo. Sabi ni Rainiel Manabat, dahil po sa teknolohiya. Tama. Maaaring dahil sapagkat ngayon ay tayo ay marami ng teknolohiyang na kung saan ay naiimbento. At yan ay bahagi na ng ating pamumuhay. Tama yun, Rainier. Isa yun sa dahilan. Okay. Sabi ni John Patrick, dahil po sa patuloy na pag-unlad, pagkatukla sa mga makabagong teknolohiya, ang dating tradisyonal ay napapalitan ng makabago. Okay. Hindi naman siguro napapalitan, siguro na daragdagan. Tama? Pero maganda yun, John Patrick. Dahil sa mga pag-unlad, nagkakaroon tayo ng mga bagong tuklas at nadaragdagan yung ating panitikan. Galing. Okay, sabi ni Raisalyn, dahil sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya at kasabay ng pagbabago ng panahon na rin, no? Pwede rin po sa globalisasyon. Tama yun, Rainier. Dahil po sa makabagong panahon at impluensya ng iba, sabi naman ni Alz.
Dahil po may bagong nadidiskubre tayo mga tao na makatutulong po sa atin para mapadali ang ating komunikasyon. Sabi ni Emmy Rose Salazar, Katili, magaling. Sabi naman ni Ronlon Obeya, dahil kasabay ng panahon, nagbabago din po ang mga medium na pwede nating pagsalinan ng mga panitikan. Mahuhusay. Ang galing nyo, grade 10. Ang gaganda ng mga inyong pahayag. Tama yun. Totoo naman yun. Kasabay ng pagbabago ng panahon, ay sumasabay din syempre at umuunlad din yung ating panitikan. Pero hindi ibig sabihin naman na natatabunan niya yung dati-dating panitikan, di ba? Dadaragdagan lang, umuunlad. Magaling. Okay, sige, sabi natin, bakit ba lubos na kinagigiliwan ng mga kabataan ng panitikan na nasa social media? Kayo yan. Okay, bakit ba lubos niyong kinagigiliwan yung mga panitikan na nasa social media? May sagot pa si Aliyah, sabi ni Aliyah, marami pong mga nauuso at dahil na rin po sa impluwensya sa iba't ibang panahon, kaya nagkakaroon ng mga pagbabago. Tama naman. Siyempre, sumusunod tayo. Dapat tayo ay napapanahon. Iniaakma din natin ang ating mga kaalaman, karunungan, okay, sa sitwasyon at kalagayan natin sa panahon ngayon, di ba? Okay, bakit kaya? Ito yung tanong, sabi ni Rainiel, bakit lubos na kinagigiliwan ng mga kabataan, ng mga panitikan na nasa social media? Dahil po ito ay nauuso. Okay, sabi niya, at pag-unlad. Sabi naman ni Lucille, sapagkat marami po kaming ibang nadidiskubre na ibang bagay na kung minsan po ay marami din po kaming natututunan. Oo naman, hindi naman dapat ikulong lang yung kaalaman natin. Dapat ito ay, sabi nga, tayo ay palawakin, paunlarin ang kaalaman na iyon. Diba? Tama naman yun. Dahil nauuso, tama rin sabi ni Eliza, dahil itong uso, itong nakikita natin madalas sa social media, diba? Okay, at ito ay napapanahon. At maganda rin namang paraan para makapagbahagi, di ba? Sabi ni Jude Michael, Botardo Jansalin, sapagkat ang SOCMED ay isang malawakang media na kinawiwilihan ng mga kabataan. Totoo yan. Ang ika-21 siglo ay panahon ng makabagong teknolohiya, umuusbong at nagbabago at ito ay akma sa mga millennial. Magaling, Jude. Ang ganda ng sinabi ni Jude, totoo, kasi yan ay panahon nyo na. Diba? Panahon na kung saan ay tayo ay doon na umiikot ang ating buhay. Okay. Ang daming sagot, no? Okay, nakakatuwa ang inyong mga kasagutan, mahuhusay, napakagaganda. Okay, ito pa. Sa mga popular na anyo ng panitikan sa social media, ano ang iyong lubos na kinagigiliwan at bakit? Tingnan nga natin, mabilis na lang. Ang ganda ng usapan, no? Sa mga popular na anyo ng panitikan sa social media, ano yung lubos mong kinagigiliwan at bakit? Gustong malaman ni Tutor Donna eh. Sabi ni Ronlon, dahil ang panitikan sa social media po ay nagbibigay aliw sa mga mambabasa o manonood. Siguro nandoon kasi ang interes dahil ito ay napapanahon nga. Tama. Okay. Ang sabi, ang paborito raw nila TikTok at FB po. Okay. Bakit kaya? Bakit yan ang gusto niyo TikTok? Okay, at FB. Sige, gusto lang malaman ni Tutor Donna. Ano kaya ang dahilan bakit mas gusto nyo, yan yung mga kinagigiliwan ninyong panitikan sa social media? TikTok at FB, ano pa ba iba? Okay. Sige, gusto lang makita ni Tutor Donna kung ano ang dahilan. Okay, ba? May sumasagot TikTok, marami. Si Rainiel naman, ang sabi ni Rainiel, vlog. Vlog po sapagkat nakalilibang at marami pong natututunan at mapagkukunan ng inspirasyon at tiwala sa sarili. Oo, no? Ang daming mga vlogger ngayon. At ang dami din mga vlog na kung saan, yun nga, ang maganda ay napipili natin kung ano yung mga impormasyon na talagang makatutulong naman sa atin. No? Dapat gano'n din tayo. Maging matalino din tayo sa ating panonood at pagbabasa at yung mga sinusundan natin. Di ba? Sabi ni si Ronlon, social news po. Si Eliza, dahil dito po namin nalalaman ang mga makabagong issue. Okay. Sabi ni Jude Michael Botardo Hadsalin, TikTok po sapagkat ito ay pinakapopular na app sa kasalukuyan. Okay, na marami ditong nagbabahagi ng makabuluhang impormasyon. Marami ang natututo at nagigiliw sa bawat panooring pinapalabas dito. Oo, sa maikling oras lamang, di ba?
Okay, ay dami ng impormasyong na ihahatid na nakapagdudulot talaga at nakahahatid ng karunungan at impormasyon sa mga nanonood. Si Lercil, TikTok, sapagkat marami pong mga video dito na nakakaliw at iba po dito ay nagtuturo ng ibang bagay. O YouTube, social experiment. Facebook, sabi ni Raysalyn Malin, kasi po nandito na po ang lahat, kagaya po na lahat kagaya ng pang-aaliw, motivational quotes at ang mga mensahe po mula sa Biblia. Napakadami. Ang daming pwedeng ibigay sa atin. Tayo dapat ay mahalaga ay marunong tayong pumili, no? At alam natin kung paano natin susuriin yung mga nababasa, napapanood. Okay, napabasa at napapanood natin. Yun lang naman yung mahalaga doon, no? Okay, sabi nga, ano ba ang dapat nating isaalang-alang pag gumagamit tayo ng social media? Kasi nga, nandiyan na lahat lahat pwede nating makita. Sabi nga, di ba? Pero ano bang dapat nating isaalang-alang pag tayo gumagamit ng social media? Oo, lalo na, di ba, ngayon alam natin na yung Facebook, okay, nagagamit natin para ito, maihatid ang karunungan. Piruin natin, di ba, lalo na sa panahon ng pandemya. Okay, ngayon, ano ba yung dapat nating isaalang-alang? Dapat nating alam. Okay, kapag gagamit tayo ng social media. Sabi dito ni Emmy, ang bilis dapat malaman po natin yung mga masasamang dulot na dapat po nating iwasan. Tama yun. Maging matalino tayo sa pagpili, panonood at pagbabasa. Hindi lahat ng nakikita natin ay tama. Maging matalino, tama yun. Sabi ni Jude Michael, magpakita ng respeto sa iba. Maging magalang at obserbahan ang iyong mga pananalita. Maging mapanuri. Ang ganda nun. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao at maging responsable sa lahat ng oras. Napakaganda. Okay, dapat sa paggamit ng social media ay alam natin ang ating limitasyon. Huwag natin kakalimutan na may mga na may mga bagay po dapat tayong gawin. Gaya ng paglilinis ng bahay at pagsasagot ng module. Tama yan, John Patrick. Ang dami, ang gaganda ng sagot ninyo. Okay, maging tama sa paggamit at dapat po alam natin na maging maling paggamit ito at huwag gamitin sa pananakit ng kapwa. Mahusay. Ang galing. Ang tamang pag-uugali po na kailangan sa paggamit ng social media. Dapat isaalang-alang yun. Tama yun, Aliyah. Pagkakaroon po ng respeto at maging matalino sa paggamit ito. Tama yun, Lysalyn. At maging maingat sa mga salitang gagamitin, words na gagamitin, sabi ni John Patrick. Oo. Dahil nagre-reflect to sa iyong pagkatao. Maging mapanuri sa fake news. Tama, sabi ni Edward. Think before you click. Ang gagaling, ang huhusay. At talagang nakikita ko kung gaano kayo karesponsable bilang mag-aaral, bilang kabataan sa paggamit ng social media patay sa mga ibinibigay at ibinabahagi ninyo. Mga dapat isaalang-alang sa paggamit nito. At tuwang-tuwa ang puso ni Tutor Donna sa inyo, grade 10. Ang dami pa, no? Okay, so, yan, napakadami na sinabi nyo at lahat ng sinabi nyo, tama, mahusay, magaling, kahanga-hanga. Yan ang tanging masasabi ni Tutor Donna sa inyo. Okay, ngayon, so dito na tayo sa nalaman ko. Okay, social media, ano ba ang natutunan mo? Okay, yan. Tingnan ko nga, paglalagom na tayo. Ano ba ang naging natutunan mo ngayong hapong ito sa ating naging talakayan? Tingnan nga ni Tutor Donna. Okay. So, sa matapos ang ating talakayan, nakita kong napakahuhusay at ang gaganda ng inyong mga kasagutan. Sana lamang, no, lahat ng mga kabataan ay maging ganyan ang konsepto at pananaw. Okay. Kaya tuwang-tuwa si Tutor Donald sa inyo. Sige, tingnan nga natin. Lagumin na natin ang ating naging talakayan ngayong hapon. Ano nga ba ang nalaman mo at ang natutunan mo ngayong hapon? Okay? Sige, hintayin ni Tutor Donna. Mukhang mahaba yan. Sa nabasa ko kanina, napakaganda ng inyong mga naibahaging komento. Ayan, sabi ni Lucille, natutunan ko na ang social media ay may iba't ibang uri at kung paano ito gamitin ng tama. May iba't ibang uri bilang akdang bilang panitikan. Tama, Lucille, di ba? Akala lang natin, basta yun lang. Alam natin na mayroong mga ganyan, no? Alam nila yon. Pero ito pala ay maituturing bilang
panitikan. Tama yun, Lucille. Sabi ni Rizalyn, ang natutunan ko sa social media ay ang tamang paggamit nito at ang mga nakapaloob dito. Oo. Okay. Sige, meron pa ba? Tingnan natin. Okay. Sabi ni Eliza, natutunan ko po kung paano po ba tamang gamitin ang social media at kung paano ko po ito apply okay, sa aking pang-araw-araw. Tama yun, Eliza. Sabi ni Rainier, natutunan ko na ang malalim na kahulugan at iba't ibang anyo ng social media na nakadaragdag sa aking kaalaman tungkol dito. Magaling, Rainier. Jude Michael, sabi ni Jude Michael, nalaman ko na ang social media ay isang malawakang medium kung saan nagagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang panitikang Filipino ay sumasabay sa pag-usbong ng teknolohiya. Ang makaluma ay di natatabunan, bagkus ito ay umuusbong at nadaragdagan. Ang husay mo, Jude Michael. Okay. Sabi ni Ronlon, natutunan ko po na mayroon din po palang panitikan o anyo ng panitikan sa social media. Oo, di ba? Basta yung iba nakikita lang na ganyan lumalabas. Okay, ayan. Sabi ni Edward, landingin ay Tutor Donna, hatirang pangmadla po ba sa Filipino ang social media? Oo, tama, Edward. Okay. Hi po. Ayan. Natutunan ko na may mga popular na anyo ng panitikan sa social media. Natutunan ko na maraming paraan kung paano gamitin ng tama ang social media. Sabi ni John Patrick at marami pang iba. Nakakatuwa ang inyong pakikibahagi ngayong hapon, grade 10. Mabasahin yan isa-isa ni Tutor Donna, ha? Okay. Pagsasanay na tayo bilang pagbubaka para makita natin ang ating natutunan. Unang bilang, ito ang ating panuto pala. Isulat ang letra ng tamang sagot. Okay. Una, ano ang tawag sa modernong pamamaraan ng pagsusulat kung saan nagbibigay ng impormasyon sa pamamagitan ng internet? A. Blog, B. Fliptop, C. Hugot Lines, o D. Vlog. Naku, kulang ng G. Vlog yan, ha? Okay, sige, tingnan natin. Ayan, magkakakilala sila. Sabi ni Rizalyn, may sagot na si Rizalyn. A daw. Okay, blog. Sabi niya, lahat sila ay A. Sige, tingnan natin kung tama. Very good. Tama yan. Okay, bilang pangalawa na tayo. Ito ay isang anyo ng tula na may malikhaing pagsasaad ng kwento o pagsasalaysay na inilalahat ng patula sa mga madla. A. Blog, B. Hugot Lines, C. Spoken word poetry, o D. Vlog. Okay, tingnan natin ang bilang dalawa. Okay, anong sagot? May sagot na sila. Okay, ang bilis no? Sabi ni Edward, C. Okay, si John Patrick, si Rainier, o lahat sila C. Ang daming sagot nila. C daw. Okay. Yan, spoken word poetry. Tama yun. Katlo na tayo. Ang puso ay parang paminta. Buo talaga. Pilit lang dinudurog ng iba. Ang pahayag ay tumutukoy sa anong anyo ng panitikan sa social media. A. Hugot Lines, B. Pickup Lines, C. Vlog, o D. Spoken word poetry. Tingnan natin ang sagot. Bilang tatlo, may sagot na sila. Si Lucille, si John Patrick, si Emmy, si Rainiel. Ang sagot ay si Rizalyn. Ang sagot nila ay A. Hugot Lines. Tama nga ba? Ay, Pickup Lines. Okay. Parang ito ay hugot lines, no? Hugot. Kasi pag may pick up, dapat ito ay bakit, no? So, pasensya na, iba lang, ha? Okay, hugot lines ang tawag dyan, okay? Sige, namali si Tudor doon na paglalagay ng below. Hugot lines ang tama. Tama kayo. Okay, sunod. Ika-4. Ano ang tawag sa mga video na kalimitang napapanood sa YouTube at tinatawag din itong web television? Ito ba ay A. Banat, B. Vlog, o C. Fliptop, o D. Vlog? Okay. Tawag sa video na kalimitang napapanood sa YouTube. Okay. Ang sagot ay letrang D. Sabi nila, D. Tingnan nga natin. Yan, magaling. Tama kayo. Husay talaga. Ika-5. Ito ay tawag sa microblogging na serbisyong nagbibigay kakayahan sa gumagamit ito na magpadala at basahin ang mga mensahe na kilala bilang tweet. Ano kaya ito? Okay, tingnan natin ang sagot. Okay, ang sagot. Okay, ang sagot na si Lucille, si Mary Joy, Emmy, John Patrick, Stephanie, Rizalyn, Rainier, o lahat sila, ang sagot nila ay letrang
Okay, D. Okay, Twitter. Yan. Okay. At syempre, alam kong nakakuha kayo ng 5 dahil sa husay galing ninyo. Okay, labis yung pinahanga si Tutor Donna ngayong hapon. Kaya yan ang clap, clap, clap o palakpak ni Tutor Donna, ang magandang ngiti, papuso ni Tutor Donna at may pabituin pa sa inyo. Yan, maraming salamat sa inyong pakikibahagi. At syempre, laging subaybayan ang ating Ito Live Filipino, Junior High School Filipino. Okay, lagi kayong sumaybaybay sa ating talakayan, ha? Okay, at ang inyong komento at suggestion ay mahalaga sa amin. Maaari ninyong ipadala ito, okay, gamit ang QR code na ito. Okay, maraming salamat, ha? Hanggang sa muli, grade 10. Ito si Tutor Donna, nag-iiwan na ang tunay na karunungan ay nakakamit lamang ng bata o taong may mabuting kalooban. Paalam, salamat, grade 10. Hanggang sa muli.